Another day, another J-Fern's wife story. Pinili na ni J-Fern yung mga babaeng sisiw at inilagay na dito sa scratch pen. Iniwan lang ni J-Fern yung mga anak na babae nung aming 7 times winner line broodhen. Masyado lang madami ang mga sisiw namin, magastos na sa patuka, kaya kailangan ng ikal. Madadagdagan na kasi ulit ang mga sisiw dahil itong nasa isang incubator ay hatching na ulit. Ayan, magandang pisa oh. Kapag kilala na nga ang babae at lalaki sa mga sisiw ay kinakal na nga namin para hindi masyadong magastos sa patuka. Itinitira na lang namin yung mga babaeng pwedeng gawing breeding materials. Ayan, laging nakasilip. Ano ka ngayon? Oh. Ipit. Laging nakadungaw dun. Ayan, naipit na naman. Palibhasa nga may maliit na siwang, lagi nilang isinusuot ang kanilang ulo. Pag tinatanggal na, ayan, naiipit na. Kaya ang ginawa ko, inipod ko ang karton doon sa may siwang para hindi na nila isuot doon ang kanilang ulo. Pagdating ni J-Fern, kahoy naman ang kanyang nilagay doon sa may siwang para hindi ito matanggal ng mga sisiw. Yung karton kasi kapag kinakaykay na nila ay naiipod kaya lumalabas na ulit yung siwang. Kaya tahimik na ang mga sisiw maghapon at wala na akong naririnig na nagsisiyap dahil naiipit. Wala nang naiipit sa kanila. Makukulit na rin. Itong isang golden boy broodhen ay malapit na rin yata magpisaan ang mga itlog nito dahil lagi kong naririnig na nakurukutok na siya. Pero maya-maya nagutom yata ang inahin kaya bumaba, nakita ko ang itlog niya ay 8 pala ang kanyang nililimliman. Sinilip na kasi ni J-Fern ang mga itlog niyan at tinanggal na niya yung mga walang similya. Kinahapunan pagkatapos aming magpatuka ay pumunta si J-Fern sa manukan, sumama ako at mangunguha ako ng kalamansi. Yung papuro kay pusong. Nalinis na pala ni Richard yung mga sanga ng puno na yan na pinaputol ni J-Fern. Hindi namin alam kung anong meron sa bulaklak ng puno na yan dahil lahat ng itinali dyan ay nabulag. Dita yata ang tawag sa puno na yan at madami siya kung mamulaklak na maliliit na kulay pink. Kaya yung isang punong ganyan na maliit pa at nagsisimula na ring mamulaklak, pinaputol na agad din ni J-Fern. Mga punong namumunga na lang ang ipapalit namin sa puno na yan. Dahil bukod sa may lilim na ay napapakinabangan pa namin ang mga bunga. Baka puno ng santol or mangga na lang ang itanim namin dyan. Pagkalipas nga ng mahigit 1 linggo, magagaling na agad ang pungos nitong aming mga stag. Natuklap na rin yung mga langib sa pungos nila at kulay puti na yung peklat. After 1 week pa ulit, magiging pula na rin ang kulay ng peklat ng mga yan. Masuyo na ang pungos. Hindi pala tuyo, magaling na ang sugat. Pati ito. Maingay ang tunog ng pump dahil pinagdilig ko ng mga tanim si Richard sa cording area. Lagi kasing mainit ngayon dito, bihira ng umulan, kaya natutuyo na ang mga tanim. Sinabihan ko na rin si Richard na magdilig na siya lagi araw-araw para hindi natutuyo itong mga kalamansi. Alin yan eh? Galing na sugat no? Lahat magaling na. Ayan. Ayan yung hindi pa napungusan. Nasaan sila 11? Bagsik yan? Ito na nga yung hinahanap kong si 11. Kaya 11 ang tawag namin dyan ay 11 ang kanyang bagwis sa magkabilang pakpak. 2 ang manok naming 11, yung isa ay nabili na. Nagkakapatid lahat yung puti na yan.
Yun, yung bata na yun. Ito, saka ito, saka ito. Parehas yan. Ay, ang apat. Ayan, nilagyan ulit ni Jafer ng buhangin para mag-pulpo. Kaya lang kahit ganun, nagpapaluan na. Kaya tinanggal dito yung tatlong sisiw. Matatapang. Hiniwalay na nga ni Jayfern yung tatlong sisiw na matatapang at inilagay muna dito sa battery cage. Nilagyan na rin niya dyan ng patuka para hindi magingay ang mga sisiw. Dyan din sila sa taas inilagay para hindi sila guluhin ng mga alpas na brood hen. Nagpisaan na nga din itong mga itlog sa incubator. Ito yung mga nakolekta naming itlog doon sa farm nung pumunta kami. Kunti lang itong mga itlog na ito. Itong mga sisiw naman na nasa isang brooder ay nilagyan din ng pulpugan ni Jayfern. Dito sa kabilang kwarto ng brooder nilagay ang pulpugan at nasa kabilang kwarto naman ang kainan nila. Hindi pa naman nagpapaluan ang mga sisiw na ito pero maiinit ang katawan kaya nilagyan ni Jayfern ng pulpugan. Gold at baka lalaki. Tinanggal na rin ni Jayfern yung mga babaeng sisiw dito, naiwan lang yung mga itim at gold dahil hindi pa namin alam kung babae or lalaki sila. Yung mga babaeng anak ng 7 times, binalay namin, iniwan, saka mga itim at hindi pa alam kung lalaki or babae ang mga itim. Pero yung mga anak ni Pipay, yung anak ng 7 times ay iniwan talaga yung mga babae. Yung mga pasaway na sisiw nga ay nilagay na dito ni Jayfern sa scratch pen, kaya lang lagi naman silang iniikot-ikutan doon ng mga inahin. Kaya tinakpan ng plywood ni Jayfern yung dun sa may pakainan nila para makakain sila nang hindi iniistorbo ng mga inahin. Sumaglit si Jayfern sa manukan, hindi na ako sumama dahil binabantayan ko yung mga sisiw ditong laging nagpapaluan. Sinend niya sa akin itong video na to na nalimlim na daw yung SBR ulit. Madami itong itlog na nililimliman at sana nga lahat ito ay merong similya. At eto na nga yung mga sisiw na binabantayan ko dahil laging nagpapaluan. Akala ko nasisikipan lang doon kaya laging nagpapaluan kaya binuksan ulit ni Jayfern yung pangatlong pinto pero kahit ganon ay nagpapaluan pa rin. Madami-dami na nga akong naibabang sisiw at pag binababa naman sila ay tahimik naman sa scratch pen. At para hindi sila guluhin ng mga manok sa labas, ayan tinakpan ko ang scratch pen. Tahimik na nga sila kahit magkakasama dyan sa scratch pen. Bored lang yata sa multi-purpose pen kaya lagi na lang nagpapaluan. 1, 2, 3. Kinabukasan nga ay binaba na ni Jayfern itong mga sisiw na bagong pisa na galing sa incubator. Inilagay ko sa karton at pinainitan para lumakas ang katawan nila. Sumisigla ang mga sisiw na yan kapag naiinitan. Nasisigla sila pag naiinitan. Bago ko nga patukain itong mga sisiw, ay pinadip ko muna ng hanggang 3 dip sa kinuto kong water-soluble multivitamins na may probiotic. Importante sa mga sisiw na magkaroon ng probiotic sa kanilang mga tiyan para matunaw nila lang maayos ang kanilang mga kinain. Maya-maya nga ay dumating na si Jayfern at madami na naman siyang inuwing itlog na nakolekta doon ni Richard. Yun naman ang isasalang namin ngayon sa incubator kung saan napisa yung mga bagong babang sisiw. Bagong dala mo tong itlog? Dami na naman. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!